Okay guys, dito tayo sa disbursement office at saka sa licensing office. Si Sir Arnel Legrado ang ating mga kapanayam. Sir Arnel, may mga nagtatanong pa rin sa atin regarding doon sa ngunyan pa sana siya maput up ki business. Ano ang mga requirements ninda? Magkuha muna kay DTI, DTI? Barangay Business Permit. Aha. Business name. Ay, Barangay Business Permit. okay. So, pag nagduman siya sa DTI, ano mga requirement ka ipigagad kan DTI? Barangay ngo na. Barangay. Okay. Sabi yung Valid ID. valid ID kan makuha. Buda, dumanang una. So, iyon lang ang requirement. Duma sa mga makuha ki business. Okay. So, mga datihan naman, ano yung mga requirements ninda? Barangay Business Permit. Dagos. So, gross. Sales. Oo, gross sales ninda. Kan last year. DTI daron manggarari ninda. Pirang years ang DTI? Pirang years ang 5 years bago mag-renew. Ayan. Okay, thank you Sir Nel. Ayan po si Sir Nel Regalado po ang ating nakapanayam dito sa licensing office. Dito po yan sa LGU Malinaw, Albay. Regarding nga po doon sa baguhang kukuha ng kanyang business permit. Ayan, kukuha siya ng business name. Ayan, pag DTI po, ibig sabihin po, pag DTI, business name lang po ang kukunin nyo. Saan po kayo kukuha ng DTI? Ang pagkakalam natin, mayroon po sa Tabaco. Okay. Tabaco City Hall, mayroon pong in charge na personnel na siya po nakatalaga para po sa business name ng mga taga Malinaw. Business name po, magkaiba ng business permit. Ang business name, pangalan lang po ng inyong napiling magiging pangalan ng inyong negosyo. And then, pagkatapos nyo po doon, ay bago kayo pupunta ng, sabi ni Sir Nel Regalado, bago po kayo pupunta ng DTI, dapat may valid ID kayo mismo may-ari ng business. At the same time, may barangay permit kayo na kukunin na galing sa barangay kung saan kayo nakatira bago po kayo pumunta ng DTI, Tabaco. Ayan. Pagkagaling nyo doon, and then babalik kayo dito, tapos samantalayin nyo yung one-stop shop ng LGU Malinaw regarding doon sa inyong renewal or bagong negosyo na inyong ipuput up sa inyong lugar. Dadalhin nyo po doon, and then kukwentahan po kayo kung magkano babayaran ninyo. Usually, Sir Nel, sa mga baguhan, magkano ang estimated natin na amount sa pinakamataas? Depende sa gross sales. Hindi, yung bago, wala pa silang sales. Ay wala. Ang babayaran lang, regulatory fees. Wala silang gross sales. Anong babayaran nila? Regulatory fees. Regulatory fees. Magkano naman na kaya? No? May 500 or ano? May sobra. Sobra? Sobra. Mga magkano kaya para malaman ng ating mga nagtatanong sa atin na kung magkano ang kanilang babayaran. Ayan, kinukwentahan pa tayo ni Sir Nel. Ito po, intended po ito sa mga ngayon pa lang kukuha ng negosyo. Ano po? Regulatory fees po ang term na gagamitin na ginamit ni Sir Nel doon sa mga baguhang kukuha ng business permit. Dito po yan sa LGU Malinaw. Ayan, nagkukwenta po si Sir Nel para ma-estimate o malalaman na po ng kukuha kung magkano ang kanilang babayaran. Ayan, kinukwenta niya po. More than 2,000. Magkano? More than 2,000. More than 2,000. Ayun. Sa mga baguhan po na kukuha po ng ating business permit, wala kayong gross sale dahil mag-umpisa kayo. Regulatory fees. Ang inyong babayaran po, more or less, magbitbit po kayo ng 2K above. Iyo po. So, iyan po sa mga baguhan na kukuha ng inyong business permit. Ayan. Lagi natin isa-isip, ang business permit magkaiba ng business name. Ang business name kinukuha sa DTI. Tabaco, mayroon po sila.
Okay, Sir Nel, thank you so much sa oras. Ayun po guys, nakapanayin natin si Mr. Arnel Regalado, ang licensing officer ng LGU Malinaw, kung saan ipinagkaloob sa atin ang patakaran talaga, kung ano ang isi-secure, ano ang kukunin nilang permit kapag baguhan sila. Pag baguhan daw po, ang gagawin nyo po, pupunta kayo sa barangay kung saan nyo ilalagak ang inyong business at kukuha kayo ng business permit. And then pag binigyan na kayo ng business permit, pupunta na po kayo ng DTI with valid ID. Pagkatapos nyo pong kumuha doon, pupunta na po kayo dito sa munisipyo, sa ground floor, kung saan po, kung saan naman, kayo po ay kukuha na ng business permit. More or less po, 2K above ang inyo pong magiging gastos doon po sa mga baguhan. Sa mga magre-renew naman, renewal po ang inyong pakay. Barangay permit din. Yung DTI nyo po na dapat hindi pa expired, 5 years pong gagamitin nyo yung DTI nyo. Dadalhin nyo po yon and kukwentahan po ko yon ng ating licensing officer na si Sir Nel Regalado kung magkano ang inyong babayaran. Depende doon sa inyong gross sales noong nakaraang taon. Okay. So guys, yun naman na, I think maliwanag na maliwanag, clear na clear, klarado ang ating ginawang interview sa ating licensing officer. Mula pa rin dito sa Disbursement Office, yours truly, Tita Ring Mundal. Magandang hapon. God bless. Magayon na, Tita.